Jason Voorhees laban kay Michael Myers. Isa ito sa pinaka-iconic na Halloween fight na may isip mo. Pero sa dalawang nakamaskarang mamamatay na ito, sino ang magwawagi? At sa totoo lang, magiging dikit ba talaga ang laban na ito? Sige, simulan na natin. Ipinanganak noong 1946 at 46 sa maliit na bayan ng Crystal Lake kay Pamela Voorhees. Si Jason Voorhees ay isang batang may kapansanan sa pag-iisip. Noong 11 siya, dinala siya ng ina sa Camp Crystal Lake, kung saan siya ay binubuli, pinahirapan at nalunod sa lawa. Gayunpaman, hindi na natin patay si Jason. Nang siya ay bumalik, doon nagsimula ang kanyang sunod-sunod na pamamaslang. At mula noon, napatay muli si Jason, ngunit bumalik siya at nabuhay muli bilang isang zombie. Laban kay Freddy Krueger. Inatulan siya ng kamatayan ng pamahalaan ng US. Pero hindi nila alam kung paano siya patayin. Kaya pinadyelo siya. Ngunit matapos ang 500 taon nang matunaw siya mula sa pagkakadyelo, naging cyborg zombie siya at muling nanakot sa mga kagubatan. Si Jason ay napakalakas. Kahit tao pa lang siya noon, kaya niyang talunin at patayin ng ibang tao nang walang kahirap-hirap. Dinudurog ang mga bungo at binabali ang mga buto. Mas lalo pa itong kahanga-hanga at hindi ka panipaniwala simula noon. Si Zombie Jason ay kaya magtapon ng sasakyan, durugin at patayin ng tao sa isang hampas, at mapalipad ang mga tao ng 12-12 ng talampakan paatras sa bawat suntok. Para siyang isang one-man wrecking crew. At lalo pang lumakas si Jason na maging Uber Jason siya. Mas malakas siya ngayon kaysa dati. Sa puntong kaya niyang sirain ng madali ang mga mas luma at mas mahina niyang bersyon. Pero marahil mas kahanga-hanga pa kaysa sa lakas ni Jason ay ang tibay at tatag niya. Kahit bilang isang tao lang, halos hindi mapatay si Jason. Sinubukan mong patayin siya at pabagsakin siya. Pero parang wala talagang gumagana. Sobrang tibay niya. Ipinahiwatig din ng mga nobela na maari may healing factor si Jason na nagpapaliwanag kung bakit nakakayanan niya ang maraming pinsala. Pero hindi pa sigurado yon. Gayunpaman, nang naging zombie siya, hindi lang siya naging mas matibay, kundi siguradong may healing factor na talaga siya ngayon. Siya ay parehong buhay at patay. Ang buong katawan niya ay extension lang talaga ng kanyang kalooban. Dahil dito, nakakabalik siya at nakakabuo muli mula sa halos lahat ng uri ng atake na maisip mo. Kaya niyang tiisin ang iba't ibang uri ng tama at atake. Hindi sapat ang mga bala para mapabagsak siya. At kayang-kaya ni Jason na makaligtas sa karamihan ng mga pagsabog. Sobrang tibay niya talaga. At nang bumalik si Jason bilang Uber Jason, mas lalo pa siyang tumibay mula noon. Sobrang tibay niya, hindi lang kayang tiisin ang napakalalakas na pagsabog sa sobrang lapit, kundi nabubuhay pa matapos mahulog mula sa kalawakan, bumangon, at magpatuloy sa pagpatay. Kaya oo, halos imposible talaga siyang patayin o pabagsakin. Ngayon, hindi mo masasabi na matalino o bihasa si Jason. Pero may talento siya pagdating sa pagiging palihim. Marami siyang mga kahanga-hangang palihim na pagpatay. Kadalasan ay nakakakalapit o nakakakilos siya ng mabilis na hindi nahuhuli habang pumapatay ng isa-isa. At dahil na rin sa taglay niyang lakas at tibay, madalas ituring si Jason bilang isang one-man wrecking crew. Nagagawa niyang wasakin ang buong grupo ng mga elite na mersenaryo o special forces na ipinadala para pabagsakin siya. Walang duda tungkol dito. Si Jason Voorhees ay hindi lang isa sa mga pinaka-iconic na slasher dyan. Isa rin siya sa pinakamalalakas na mamamatay tao. 6 na taong gulang si Michael Myers na ipinasok siya sa psychiatric hospital matapos siyang patayin ang nakatatanda niyang kapatid na si Judith Myers. Pagkatapos ng halos 15 taon ng pagkakakulong, nakatakas si Myers mula sa asylum at sa loob ng 23 taon ay hinanap at tinangkang patayin ang natitira niyang pamilya. Ngayon, kahit na tao lang siya, tila'y pinapakita pa rin ni Michael ang ilang mala superhuman na pisikal na kakayahan, may limitadong superhuman na lakas, kakayahang magtago, tibay at resistensya. Nagawa niyang buhatin ang isang malaking lapida mula sa lupa at madali niyang naitulos ang kanyang hinlalaki sa bunggo ng isang tao.
Naibangon at nasakal niya ang isang tao gamit isang kamay. Nagawang pira-pirasuhin ni Michael ang isang tao ng paisa-isang bahagi ng katawan gamit lang ang kanyang mga kamay. Kaya baliwala lang sa kanya ang durugin ng mga buto at palaging napapabagsak at napapatay ang buong grupo ng tao. Kaya rin ni Michael na mabuhay kahit sa mga sugat na ikamamatay ng karaniwang tao, tulad ng mabaril o masaksak ng paulit-ulit kahit sa kanyang otak o puso. Naimpale na siya, nakuryente at sinunog ng buhay. Hindi ganap na ipinaliwanag kung paano nakuha ni Michael ang mga mala-superhuman na kakayahan. Pero maaring ipinagkaloob ito sa kanya dahil sa mahiwagang katanian ng Curse of Thorns. Nananiwala ang mga miyembro ng kulto na ang kasamaan ay hindi talaga namamatay. At iyan na nga ang buod kung sino si Michael Myers. Maaari pang pagdebatehan kung siya nga ba ang tunay na anyo ng kasamaan. Pero halos hindi siya mapatay at palagi niyang nakakayanan ng mga atake na ikamamatay ng isang normal na tao. Ipinapahiwatig din na maaring mayroon siyang kakayahang mag-teleport dahil kaya niyang maglaho sa isang iglap. At kadalasan inuuwi sa kaya niyang lampasan ng mga tao at makahabol sa kanila kahit na naglalakad lang siya. Pero nakakatawa ring isipin na baka tumatakbo siya ng todo kapag walang nakatingin sa kanya. Sinong panalo dito? Sige, himayin natin. Ngayon, mukhang pantay ang mga iconic na mamamatay na ito sa unang tingin, lalo na dahil sa haba ng kanilang karanasan at dami ng malulupit na pagpatay. Pero kapag tiningnan mo talaga, si Jason ay may malaking kalamangan sa halos lahat ng aspeto. Sa simula pa lang, napatunayan na ni Jason na siya'y mas malakas at matibay. Ngayon masasabi nating mabilis si Michael. May ipinakita rin siyang pag-iwas sa bala. Siya ang mas maliksi sa kanilang dalawa. Nahihirapan din si Jason sa maliliksing kalaban. Panurin mo na lang laban niya kay Freddy Krueger. Pero sa huli, hindi pa rin ito sapat. Pinakita ni Michael ang galing niya sa lakas at tibay. Kaya niyang buhatin ang kotse at makaligtas kahit barilin o sunugin. Medyo kahanga-hanga yon, pero yun lang ang pinaka-basic para kay Jason. Halimbawa, nagawa ni Jason na wasakin ang mga metal na security door at suntukin pa ang mga metal na pinto hanggang mabutas. Binuhat niya ang isang 10 toneladang boiler na nakadagan sa kanya na umlaban niya kay Freddy. At palagi niyang napapalipad ang mga tao gamit ang kanyang mga suntok. O pinapatay sila ng sobrang brutal sa parang hindi kayang gayahin ni Michael. Nariyan din ang tibay niya. Hindi siya tinatablo ng bala. Ayos lang sa kanyang masunog. Nakaligtas siya sa mga pagsabog, banggaan ng sasakyan o mahulog mula sa bundok. Si Jason ay halos hindi mapatay. Nakakaligtas siya sa gas chamber, lethal injection, electrocution, firing squad, at kung ano-ano pa. Hindi pa kasama rito ang kakayahan ni Jason na magpagaling. Siya ay parehong buhay at hindi buhay. Ang buong katawan niya ay talagang ekstensyon lang ng kanyang willpower. Dahil dito, nakakabalik siya at nakakapag-regenerate mula sa halos anumang atake. Sa puntong kahit ang pagkawasak ng kanyang puso ay hindi sapat para mapatay siya. Oo, si Michael ang mas mabilis at mas matalinong mandirigma at mamamatay tao. Pero talagang wala siyang paraan para mapatay ang isang halimaw na hindi mapapatay. Sa kabilang banda, si Jason Voorhees ay isang hindi mapipipigilan, hindi mapapatay na halimaw, at higit pa siyang malakas para talunin si Michael sa laban na ito. Panalo si Jason Voorhees at hindi man lang ito naging dikit. Pero ano sa tingin nyo? Magkomento kayo sa ibaba. Alam kong marami kayong opinyon at nararamdaman tungkol dito. Kung nanatili ka hanggang dulo at natapos mong video, ang galing mo. Salamat sa panonood at suporta. Kung gusto mo, mag-subscribe ka na para sa mas marami pang ganitong video linggo-linggo. Kita-kits tayo ulit. Kita-kits tayo sa susunod.